What? Paanong nakatakas? Bulalas ni Elias, kausap nito ngayon si Styles sa kabilang linya. Nakatakas kasi si Voss sa kulungan kagabi. Napahilot si Elias sa kanyang sentido, paano kung manggulo ang lalaking iyon? Nalaman rin kasi nila Elias na si Voss ang may pukana ng pagkakaaksidente ni Annika. Dahil sa inis ni Elias, ay malakas niyang ibinato ang cellphone nito sa marmol na sahig. Agad lumabas ang lalaki sa opisina, plano niyang puntahan ang kanyang asawa. Kailangan niyang masiguro ang kaligtasan ng babae. Hindi malabong balikan ni Voss si Annika. Malaki ang galit ni Voss para kay Annika, kaya kailangan niyang bantayan ang seguridad ng babae. Pinakansela lahat ni Elias ang lahat ng appointments, at meetings niya sa kanyang secretary na lalaki. Nagtungo si Elias sa DC Company, sa elevator ay nakasabay niya ang secretary ni Gray na si Krista. Seryoso lang ang mukha ni Elias, at diretsyong nakatingin sa pasarang pinto ng elevator. Ang init, mahinang asal ng babae, at tinanggal ang ilang butones ng suot nitong red long sleeve blouse. Hindi tuloy maiwasan makita ang malaking ano ng babae. Hindi naman ito nakawala sa paningin ni Elias. Magkatabi lang sila ng babae, at halos idikit ng babae ang balat nito kay Elias. Alam ni Elias kung ano ang gusto ng babae. Sa dami ng nakarelasyon niya, ay alam niya na ang galawan ng mga babaeng katulad nito. Kung gusto mong tumagal sa kumpanyang ito, ayusin mo yang damit mo Miss Garcia. Seryosong wika ng Elias. Kung sa palagay mo ay papatulan kita, dahil sa pang-aakit mo sa akin, ay nagkakamali ka. Para sa akin ang asawa ko lang ang kaakit-akit sa aking paningin. Dagdag pa ni Elias, matalim na tingin ang pinukol ni Elias sa babae. Yung babae naman ay bahagyang lumayo kay Elias. Napayuko ito, hiyang-hiya ito sa kanyang ginawa. Nang makarating siya sa palapag ng opisina ni Annika, ay agad ito lumabas ng elevator. Sinalubong siya ng bagong secretary ni Annika at binati. Magandang umaga po Sir Elias, si Ma'am Annika po, ay naroon sa conference room. Wika ng dalaga. Tumango lang si Elias, at tumuloy sa paglalakad. Nasa tapat na siya ng pinto ng conference room, at dahil gawa sa salamin ang pinto, ay kita niya ang tao sa loob. Mula sa kanyang kinatatayuan, ay natanong niya si Annika kung paano ito makipagkwentuhan sa mga employment. Nakikipagtawanan pa ito sa mga empleyado, habang kumakain ng pizza. Mukhang nagpakain na naman ang kanyang asawa. Ganito ito noon sa mga empleyado, masyado ito mabait at mapagbigay. Tinulak niya papasok ang glass door, kaya lahat ay napalingon sa gawin ni Elias, kasama na roon si Annika. Matamis siyang ngumiti sa babae, at naglakad papalapit rito. Sweetie, you are here. Sambit ni Annika, nagtataka lang ang babae kung bakit ang aga ng lalaki nagpunta rito sa kumpanya. Hindi pa naman tanghal iyan, tumingin siya sa kanyang wristwatch 9:30 AM pa lang naman. May problema ba sweetie? Hindi mawala sa mukha ni Annika ang mag-alala. Bakas kasi sa mukha ng lalaki, na parang may bumabagabag sa kalooban nito. Nang tuluyan makalapit ang lalaki, ay agad siyang niyakap ni Annika. Mahigpit na yakap ang tinugon ni Elias, at sabay patak ng halik sa noo ng babae. Hindi maiwasan kiligin ng mga tao sa kanilang paligid. Gosh, match na match talaga sila sa isa't isa. Guwapo at maganda. Mabait at suplado, wika ng isang bading na empleyado habang kinikilig. Why are you here? Maaga pa para sa lunch. Turan ni Annika, ngumuso ang lalaki, habang nakatitig sa babae. Parang ayaw mo naman yata akong naririto. Kunwari nagtatampo ang tinig nito. Nako, hindi sa ganon nagtataka lamang ako. Maagap na sambit ng babae. Gusto lang kita makita, and I have something to tell you. Napag-isipan ko kasi na magbakasyon sa Boracay or Palawan, with our children, family and friends. Nakangiting wika ni Elias. Bahagyang umangat ang isang kilay ni Annika. Kakagaling lang natin sa Bicol right? Nagbakasyon rin tayo roon. Saad ni Annika. Tell me do you have a problem? Malumanay na tanong ng babae. Ngumiti lamang si Elias, at marahang umiling, sabay haplos sa buhok ng babae. Namiss kita, gusto ko lang sulitin ang araw at oras na kasama kita. At isa pa mahabang panahon rin ang nawala sa atin,
gusto ko bawiin ang mga araw na wala ka sa tabi ko, at ng mga anak mo, so please pumayag ka na. Asal ni Elias, sa totoo lang ay gusto ni Elias malayo sa kapahamakan ng babae. Ngayong nakatakas ng kulungan si Voss, kapag naiisip niya iyon, ay hindi siya mapalagay. Ayaw niya muling mawala sa kanya ang babae, tama na ang hirap na pinagdaanan ng babae. Ayaw niya nang sabihin ito kay Annika, ayaw niyang mag-isip pa ng kung ano-ano ang babae. Baka may stress lang ito, at magkaroon ng pangamba. Niyaya ni Elias mag-mall si Annika.at manood ng sine, gusto niyang malibang ang babae. Alam niyang hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin ang babae, kung bakit kailangan nilang magbakasyon. Madilim at malamig sa loob ng sinehan, kaya naman hinubad ni Elias ang kanyang suot na coat, at pinatong sa magkabilang balikat ni Annika. Habang hinihintay nila mag-start ang movie, hawak ni Elias ng mahigpit ang kamay ni Annika. Pahagyang pinisil ni Annika ang kamay ng lalaki at bumaling kung saan nakaupo si Elias. I love you, malambing na sabi ni Annika, at pinatakan ng halik sa labi ang lalaki. Ang lapad naman ng pagkakangiti ni Elias, kulang na lang ay mapunit ang kanyang labi, dahil sa pagkakangiti nito. Ano ba itong nararamdaman niya? Para siyang nababakla, kinikikig siya. I love you too, more than my life sweetie, please stay by my side until we die, don't leave me again. Malamyos na wika ni Elias, ang mga mata nitong bahagyang nagtutubig, dahil sa luhang nagbabadyang bumuhos. Pangako hindi na ako aalis pa sa tabi mo Elias. Saad ni Annika at hinalikan sa labi ang lalaki. Ano ba yan, hindi pa nga nag-uumpisa ang movie nagtutukan na. Litanya ng isang pamilyar na boses. Agad lumayo si Annika kay Elias, at hinagilap ang boses ng isang babae. Doon natuon ang paningin niya, sa bandang likuran ng kanilang inuupuan. Ella, mahinang asal ni Annika, kasama ni Ella ang asawa nitong si Finex. Hi ate, sorry na istorbo ko ang sweet moment nyo, hanep hindi pa rin kayo nagbabago. Naroon pa rin ang sumpaan ng pagmamahalan, alam nyo kahit magkahiwalay kayo ng matagal, kayo pa rin ang para sa isa't isa, alam nyo kung bakit. Dahil kayo ang pinagbuklod ng Diyos para sa isa't isa. Paglayuan man kayo ng maling pagkakataon, siguradong magkikita naman kayo sa tamang oras at pagkakataon. Ika nga, if the sun goes down today, that it will be surely rise again the next day. Saad ni Ella, at matamis na ngumiti kay Annika. Ganito ba talaga itong kapatid niya mula noon, bigla-bigla na lang kasing sumusulpot. Tama naman si Ella, magkalayo man sila ni Elias ngayon, siguradong sa susunod na araw ay muli silang magkikita. Nang mag-umpisa ang movie, ay tahimik na ang apat. Romance ang movie na kanilang pinapanood. Isang oras rin ang tinagal nila sa sinehan, nang makalabas sila ay napagdesisyonan ng apat na kumain sa isang mamahaling resto dito sa loob ng mall. Pumasok sila sa restaurant, lahat ng tao roon ay sa kanila nakatingin, lalo na ang mga kalalakihan kay Ella nakatingin. Paano ba naman kasi nakalimutan yata nilang artista ang kasama nila? Simple lang naman ang suot ni Ella ngayon, isang itim na maong na pants, black v-neck t-shirt, at sa paanan nito ay white sneakers. Ganoon rin naman ang suot ni Finex, couple sila ng damit ni Ella, at pati na rin sa sapatos. Pareho silang nakasuot ng red cap, with Gap logo. Bakit lahat sila ay nakatingin sa atin? Nagtatakang tanong ni Annika. Well, ganoon talaga kapag may kasama kayong artista, model at singer na maganda. Masanay na kayo dahil maganda ako. Mayabang na saad ni Ella. Napailing na lamang si Finex, dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Sa bagay totoo naman ang sabi ni Ella, maganda nga ito at sexy. Dagdagan pa na sikat ito sa buong bansa, kahit alam ng karamihan na may asawa at mga anak na siya, ay hinahangaan pa rin siya ng mga kalalakihan. Sinalubong sila ng isang waiter na lalaki, at ginaya sa libreng table. Naupo sila roon, hindi nakawala sa kanilang pandinig ang bulungan ng mga tao, lalo na ang mga babaeng teenager. Grabe, kung maganda siya sa television at magazine, mas maganda pala talaga siya sa personal. Kinikilig pa ang babae habang nagsasalita. True, siganda ng isang babae. Habang naghihintay sila ng kanilang order, may iilang naglakas loob na lumapit upang magpa-picture, ang iba ay lalaki. Miss Ella, can I take a picture with you?
I'm one of your fan, wika ng isang gwapong lalaki. Kumibot ang sentido ni Finex, dahil nagpapakyut ito kay Ella. Walang nagawa si Finex, dahil bukal sa loob ni Ella nagpa-picture sa lalaki, gamit ang cellphone ng lalaki. Aalis na sana ang lalaki, nang mapatingin ito kay Annika, nangislap ang mata nito at lumapit sa kinauupuan ni Annika. Hi Miss Beautiful, can I also take a picture with you? Saad ng lalaki at sabay akbay kay Annika, at pindot ng button ng screen ng cellphone. Hindi na nakapag-react pa si Annika, dahil ang bilis ng lalaki. Tumiim ang bagang ni Elias, at masamang tumitig sa kamay ng lalaking nasa balikat ni Annika. Hey moron, take your hand off my wife's shoulder. If you don't want me to break your fingers. Mariing wika ni Elias at sabay tapik ng malakas sa kamay ng lalaki. My wife is not an actress, so if I'm with you, delete her picture on your cell phone. Because if you don't do that, I'll ruin your face. Pagbabanta ni Elias sa lalaki. Agad umatras ang lalaki, nang makita ang nag-aapoy na tingin ni Elias. Inagaw niya ang cellphone mula sa kamay ng lalaki, at hinagilap sa gallery ang photos ni Annika at ng lalaki, at dinlit ito. Pabaalyang hinagis ni Elias ang cellphone sa lalaki, buti na lang ay nasalo ito ng lalaki. Ang yabang mo inis na saad ng lalaki, at matalim na tiningnan si Elias. Hindi naman nagpatinag si Elias, at matalim rin tinitigan ang lalaki. Bakit may problema ka? Holotalk ni Elias, at tumayo mula sa pagkakaupo, ganoon rin si Finex. Ginapang ng kaba si Annika. Pero si Ella ay relax lang. Alam niyang kaya ni Finex makipagsipukan sa harapan ng maraming tao. Galing ito sa angkan ng Montenegro, kinatatakutan ng mga Montenegro, dahil sikat ang mga ito sa maduming gawain. Ang mga Montenegro ang may pinakamalaking grupo, o organization dito sa Pilipinas. Kinatatakutan rin sila ng lahat ng negosyante, o iba pang mga drug lord dito sa Pilipinas, kalat kasi sa buong bansa na kayang tumapos ng mga Montenegro mismo sa harapan ng maraming tao. Wala itong kinatatakutan, dahil kayang-kaya lusutan ng mga ito ang gusot na kanilang pinapasok. Mayaman at maraming pera ang mga Montenegro, kaya ng mga ito manipulahin ang lahat ng basura o kalat ng kanilang kinasasangkutan. Lumapit sa lalaki ang mga kakanta nito, siguro ay mga 4. May problema ba ito? Boses ng lalaki. Bumaling silang lahat sa lalaking nagsalita. Seryoso lang ang mukha nito, habang ang mga mata nito ay nakatuon kay Annika. Tadtad ng tato ang lalaki, mula sa braso hanggang leeg nito ay puno ng tato. Pero kahit ganoon ay gwapo ito, at bagay sa lalaki ang astig nitong tingnan. Wala naman pare, ito kasing kaibigan mo masyadong maangas. Si Finex na ang sumabat sa lalaki, at malamig na tinapunan ng tingin ang lalaking kaninang nagpa-picture kay Ella. Pasensya ka na Mr. Montenegro, maligalig kasi itong kaibigan ko. Hingin pasensya ng lalaki. Nang marinig ng lalaki ang pangalang Montenegro, ay agad na mula ito. Ang lalaking kaninang kulang na lang, ay kumapit na parang tuko sa kanilang mga asawa, para itong nakainom ng suka. It's okay Mr. Wika ni Finex. Tumingin ang lalaki kay Elias at tipid na ngumiti. I'm sorry about what happened, Mr. and Mrs. Falcon. Litanya ng lalaki, bago ito tumalikod, ay tinapunan niya muna ng tingin si Annika, at pasimpleng ngumiti. Let's go. Yaya ng lalaki sa mga kasama nito. Naupo si Elias sa upuan, at hinawakan ang isang kamay ng babae, dahil ramdam niya na kinakabahan ito. I'm sorry sweetie, hindi ko napigilan ang sarili ko. Malamyos na saad ng lalaki. Matamis na ngumiti si Annika, at malakas na sinikmuraan si Elias, kaya napaubo ang lalaki. Namula ang buong mukha ni Elias, ngayon lang siya sinikmuraan ng kanyang asawa. Malakas pala ang babae, gusot ang matangos na ilong nito, nang tumingin si Elias kay Annika. Sweetie, why did you punch me? Asal ni Elias habang hinihimas ang tiyan nito. Pwede ba sa susunod bawasan mo ang pagiging overheat mo, kaya ka napupuno, kasi wala kang pasensya. Parang aatakihin ako nito sa puso dahil sa nervyos. Anas ng babae. Do you understand? Dagdag pa ni Annika. Parang bata naman tumungo si Elias, si Finex at Ella naman ay nasisiyahan sa kanilang nakikita.
Para kasing batang yumamo bigla si Elias. Sorry na, ito naman masyado kang full charge, baka ikaw naman ang mag-overheat niyan. Panunudyo ni Elias sa babae. Iyon na lamang ang nasambit ni Annika. Nang dumating ang pagkain nila, ay nag-umpisa ng kumain si Annika, pero si Elias ay parang niyuping lata ang mukha. Hindi kasi siya pinapansin ni Annika. Sorry na sweetie, nagseselos lang naman ako, at isa pa alam mo naman na ayaw ko may ibang lalaking dumidikit sa'yo. Panunuyo ni Elias kay Annika. Hindi naman natiis ni Annika ang lalaki, kaya ngumiti siya rito. Sorry rin, masakit pa ba ang tiyan mo? Sabay himos ni Annika sa tiyan ni Elias. Yes sweetie, masakit pa, dito oh. Wika ni Elias at sabay kuha ng kamay ni Annika, at pinasok niya sa suot nitong white crewneck t-shirt. Tumama ang palad ni Annika sa matigas na bahagi ng tiyan ni Elias, nakagat tuloy niya ang pang-ibabang labi. Nag-init ang magkabilang pisngi niya, ano ba itong asawa niya, napakapilyo talaga. Agad niyang tinanggal ang kanyang kamay, sa loob ng t-shirt ng asawa. Alam niyo, mas nakakakilig pa kayong panuurin, kaysa sa pinanood natin kanina. Panunukso ni Ella sa dalawa. Nagpatuloy naman sa pagkain si Annika, habang si Elias ay nakangisi. Nag-enjoy siyang panuurin ang itsura, ng pamumula ng mukha ni Annika. Nang matapos kumain ng apat, ay naunang umalis si Annika at Elias sa mall. Si Ella at Finex naman ay may binili pa para sa project sa school ni Danex. Ilang araw pa ang lumipas, ay napag-isipan dalhin ni Elias si Annika sa bago nilang mansyon. Plano ni Elias ilipat ang kanyang pamilya roon, para na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya at ni Annika. Kabibili pa lamang ito ni Elias noong nakaraang araw. Alas 9 ng umaga, ay binabaybay nila ang kahabaan ng kalsada. Mapuno ang dinadaanan nila, at medyo pataas ang kalsada. Gamit nila ang black Ferrari ni Elias patungo doon. Saan tayo pupunta sweetie? Tanong ng babae. Secret, malalaman mo mamaya. Nakangiting wika ni Elias, at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang makarating sila sa tapat ng malaking gate, may lalaking patakbong lumapit roon mula sa loob, at binuksan ang malaking gate. Namangha naman si Annika, ang ganda kasi ng disenyo ng bahay, 3 palapag ang taas nito. Pagkarating nila sa malawak na garahe, ay agad bumaba si Elias, umikot ito sa kabila at binuksan ang pintuing passenger seat, at pinagbuksan ng pinto si Annika. Pagbaba ni Annika, ay nahadyap ng mata niya ang kulay puting Lamborghini nakapark roon. Kanino kaya itong sasakyan, may iba pa ba kaming kasama rito? Tanong niya sa kanyang isipan. This will be our new home. Masayang sabi ni Elias, at tumingin sa asawa. Si Annika naman ay napanganga. Talaga, bakit tayo lilipat rito? Bakit tayo aalis sa mansyon? Saad ni Annika. Dahil mas makakabuti sa iyo at sa mga anak natin. Para rin ito sa ikakatahimik ng pamilya natin, bubuo tayo muli ng masasayang alaala sa bahay na ito, kasama ang mga anak natin, at sa magiging anak pa. Okay lang ba sa'yo sweetie na dito na tayo? Tanong ng lalaki kay Annika, tumitig ang babae sa mga mata ni Elias. Hinaplos ni Annika ang mukha ni Elias. Kung saan ka ay doon rin ako, mahal na mahal kita Elias. Sagot ng babae. Ngumiti si Elias at pinataka ng mabilis na halik sa labi si Annika. Ahem. Agad bumitaw si Annika, at bahagyang lumayo kay Elias. Sabay silang napalingon sa babaeng timikim. Maganda at sexy ito, makinis at maputi ang balat. Hi, good morning Mr. Falcon. Bati ng magandang babae, hubog na hubog ang magandang katawan nito, sa suot nitong kulay maroon na fitted maxi dress. Nakatuon lang ang mata ng babae kay Elias, ni hindi nga tinapunan ng tingin si Annika. Sweetie, this is Lyra Cortez, she is an interior designer. Ang mag-aayos sa loob ng mansion natin. Doon lamang tumingin ang babae kay Annika, at plastic na ngumiti. Hi Mrs. Falcon, Hindi na natuloy ng babae ang sasabihin niya, nang magsalita si Annika. Sweetie, gusto ko na makita ang loob, pwede ba natin ikutin ang buong mansion? Saad ni Annika at kumapit sa braso ng lalaki. Hindi niya gusto ang kaplastika na ipinapakita ng babae sa kanya. Pansin niya rin na nagpapakyut ito kay Elias. Bigla tuloy siya nabanat sa pagmumuka ng babae. Nairita siya bigla, halata namang type nito si Elias.
Nauna nang pumasok ang dalawa, naiwan namang nakataas ang kilay ni Lyra, habang nakasunod ang mata nito sa dalawang mag-asawa. Hindi mo na kailangan ipabago pa ang disenyo sa loob ng mansyon. For me okay na ito, simple lang. Ani ni Annika, habang iniikot ang paningin sa loob ng buong mansyon. Hindi pwede sweetie, gusto ko ay maganda at mukhang bago ang mansyon. Ang mga kwarto ng mga bata, gusto ko maganda ang disenyo. Lalo na yung magiging kwarto natin. Malanding wika ng lalaki, at mahigpit siyang hinawi sa bewang. Sweetie, may ibang tao, huwag kang malandi, pigilan mo yan. Natatawang saad ni Annika. Nagtungo sila sa magiging kwarto, nasa ikatatlong palabag ang kwarto nila. Malaki at malawak ang space ng kwarto. 3 bed-size king, ay mukhang kakasya rito sa lawak ba naman ng kwarto. Pumasok sila roon, napatingala si Annika sa kesame ng kwarto, namangha siya dahil ang ibang bahagi ng bubong ng kwarto nila, ay gawa sa makapal na salamin. Kaya tanaw mula sa loob ang magandang kulay asol na kalangitan. Gusto ko ang silid na ito sweetie. Ani ni Annika habang nakatingala. Ako rin gusto ko ang silid na ito, maganda ang tanawin, so beautiful. Anas ni Elias, pero ang mata nito ay nakatuon kay Annika. Bumaling ang babae kay Elias, nahuli siya nitong nakatitig habang nakangiti. Hindi ka naman sa buong kwarto nakatingin, kundi sa akin. Saway ni Annika, at marahan siyang pinalo sa braso. Para kasi sakin ikaw ang pinakamagandang tanawin. Malamyos na saad ni Elias. Tumalikod si Annika kay Elias, at impit na tumili kahit patago. Hindi niya kasi mapigilan ang hindi kiligin. Muli siyang humarap kay Elias, at pigil na ngumiti. Pero hindi mate at tago ang pamumula ng magkabilang pisngi ni Annika. Sa puso ni Elias ay napakasaya niya, dahil kasama niya ang babaeng mahal niya. Nagpaalam si Annika na mag-CCR muna ito, naiwan si Elias sa loob ng kwarto. Habang nakatanaw sa malaking sliding glass door, natanong mula sa kanyang kinatatayuan, ang malalawak na pavilion ng mansion. In-imagine niya na ang kanyang mga anak, na nagtatakbuhan sa malawak na pavilion. Siguradong matutuwa ang mga ito. Mr. Falcon. Tawag ni Lyra sa lalaki, dala ng babae ang malaking puting papel, kung saan nakasketch ang magiging design ng buong mansion. Nilatag ito ni Lyra sa isang center table, na malapit sa kinatatayuan ni Elias. Lumapit si Elias sa babae, at tiningnan ang pagkakadrawing ng babae. I like it Lyra, gusto ko ang disenyo mo, sana maumpisahan mo na ito sa susunod na linggo. Wika ni Elias. Umangat ang isang kamay ni Lyra, at damapo ito sa malaking braso ni Elias. At marahang hinimas nito ang malaking braso ni Elias. Thank you Mr. Falcon. Sambit ni Lyra at matamis na ngumiti, huling-huli naman ito ni Annika, dahil saktong papasok ng kwarto ang babae. Agad umalsa ang lahat ng dugo ni Annika, pakiramdam niya ay patungo na ito sa ulo niya. Ramdam niya sa kanyang sariling nagseselos siya.